Di ba si Cuadro Alas, kaya niya magbigay ng market value sa sarili niya. Magkano yung presyo niya. Ganun yun. Kasi karapatan nyo yan mga boxers. Karapatan nyo yan, mga boxers. Na magbigay ng presyo sa sarili ninyo. Kasi talento nyo yan Skilled nyo yan. Tapos buhay nyo ang kapalit sa laban. Yan yung pinupoint out ni Casimero sa nilabas niya na video. Na nakakaiya kayo, hindi ba kayo nahiya na offeran ako ng 1 million? Binibigay ko lang yan. Binabahagi ko lang yan, yung 1 million na yan. Diba? Isang sponsor ko lang yan. Sabihin natin, maliit na sponsor ni Casimero. Yung 1 million na yan. Diba? Marami akong natutunan kay Cuadro Alas ngayon. Dahil sa mga sinasabi niya, dito ko na pagtanto talaga na I believe merong hindi lang isa, dalawa o tatlo, maraming mga boksingero na naaapi sa mga promotion na mas pinili na lang nilang tumahimik kaysa sumungay, no? Ilaban yung karapatan nila. So, anyway, mga ka-Uyod Boxing Fanatics, when we talk about boxing, that is boxing. Boxing is business, diba? Boxing is business. But, kung isa kang boksingero na walang bayag, na kayang sumungay, mag-stand sa sarili mong, yung sarili mo talaga, ikaw yung, kawawa. Ang concern ko dito yung mga boxers, na pinili na lang nila yung tumahimik, kaysa sumusuway sa mga nangyayari ngayon, ginagawa sa mga promotion nila. Kasi natatakot sila na hindi nabigyan ng laban. Kasi parang sa tingin nila, ito lang yung promotion na to, ang tanging promotion na makakatulong sa kanila. Men, si Cuadro Alas Casimero, talagang, saludo talaga ako dyan. Angas man yan sa harap ng kamera, pero sa tunay na buhay, napakabait ni Casimero at marunong siya makipaglaban. Hindi lang sa ibabaw ng ring, makipaglaban sa mga taong nagbabalahura sa kanya, gumagawa na kung ano-anong hindi maganda sa kanya. At kaya niya makipaglaban kahit promotion man yan. Ganun si Cuadro Alas Casimero. Diba? Kung hindi man siguro umalis si Cuadro Alas Casimero sa dating promotion niya, sa previous promotion niya, ano bang may pundar ni Cuadro Alas? Diba? Hindi nyo ba yan nakita? Hindi nyo ba naintindihan yung sinabi ni Cuadro Alas? Na ginawa namin itong, piniflex namin, hindi man namin sana to dapat gawin, na ipiflex namin yung mga nakukuha namin galing sa Treasure Boxing Promotion, pero kailangan namin ipakita to, ipiflex to, kasi gusto namin makita ng mga boxers na ang tagal na ng promotion, pero wala pa rin naipundar. Yun ba ang hindi nyo ba naintindihan yan? Na ginawa yan ng Casimero Brothers para maintindihan, makita ng mga boxers na hindi lang pala itong promotion na to ang makapagbigay sa atin ng malaking bayad. O hindi lang pala itong promotion na to ang promoter ng mundo. ng promotion ng mundo. Meron pa palang mga promotion na mas malaki pa ang ibibigay na bayad. Tignan nyo isipin nyo mabuti. No? Ito, mga ka-Uyod Boxing Fanatics isipin nyo mabuti. Nakailang laban si Cuadro Alas Casimero sa previous promotion niya. Dito, gagamitin natin yung gagamit tayo ng mathematics. Kahit hindi ako marunong sa mathematics, ito, gagamit tayo ng mathematics. Naging 3 Division World Champion si Casimero sa previous promotion. Ito, real talk to at tutong usapan to Sa previous promotion ni Cuadro Alas, naging 3 Division World Champion siya. Listen to this. Si Cuadro Alas Casimero sa previous na promotion niya, naging 3 Division World Champion siya. At sa 3 division na yan na naging
naging champion siya, bawat titulo, dinidipensaan ni Cuadro Alas. Isang titulo, ilang bisis dinipensaan ni Cuadro Alas. Pangalawang titulo, ilang bisis dinipensaan ni Cuadro Alas. Champion siya, ha? So we will expect na malaki talaga ang bayad. Pangatlong titulo, champion siya. Ibig sabihin, malaki ang bayad sa kanya. Champion, di ba? Champion kapag sinabi mong champion. Tapos, naging 3 division world champion ka. Ang tanong, nung nasa previous promotion siya, kahit pagbili ng malalaking ginto, hindi nila magawa. Kasi sabi nga ng magkapatid, hindi ho ganun kalaki ang binabayad sa kanila. At kahit pagbili ng magagarang sasakyan, hindi nila magawa kasi hindi ho ganun kalaki ang binabayad sa kanila. At kung babayaran man sila, kortesya dito sa magkapatid, sabi, hindi pa buo, kalahati pa. Tapos yung kalahati, isusunod. Mag-review tayo ng mga video na inilabas ng magkapatid. Andun, makikita natin yan. Nilabas nila, yung inanakit nila sa previous promotion na to. Can you imagine, 3 beses naging world champion si Cuadro Alas sa promotion na to? Walang masyadong naipundar. Tapos sa 3 division na to, naging champion siya. Ilang beses niyang didipinsaan bawat division na to, naging champion siya. Tapos ngayon, na dito siya sa Treasure Boxing Promotion, na 3 beses siyang lumaban, non-title fight pa, non-title fight. Again, non-title fight dito sa Treasure Boxing Promotion, real talk to, ha, na sinasabi nilang nasa kangkungan na si Cuadro Alas, sinasabi nilang barya-barya lang, sa 3 laban ni Cuadro Alas sa Treasure Boxing Promotion, nakabili ng relo na mahigit 1.3, 1.5 million na Rolex. Nakabili ng mga malalaking ginto na mahigit 3 million. Nakabili ng sasakyan na mahigit 8 million. 2 sasakyan yun kasi binilan niya yung kapatid niya, si Coach Jason Casimero. Sabihin natin, 11 million, 2 sasakyan. Nagbigay ng maraming pera sa kanyang pamilya, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid. Bumili na mahigit 150 hectares na lupa. Nagpatayo ng gym. Bumili ng mga gamit sa loob ng gym. Nagpatayo ng business ng 4 aces off-road na mga mamahaling parts ng sasakyan. At marami pang savings, milyones sa bangko. At marami pang milyones pa ang naitulong sa mga tao. Again, 3 laban niya sa Treasure Boxing Promotion na non-title fight, equivalent sa napakaraming laban niya sa previous na promotion na naging 3 Division World Champion siya. Ang layo. Kaya sinabi ni Cuadro Alas Casimero, naalala nyo ba? Yung sinabi niya sa kanyang video, na 10 laban sa kabila, 1 laban lang niya dito sa Treasure Boxing Promotion. My goodness, totoo yun. Kasi dito dito makalculate natin. Makalculate natin dito. Totoo talaga yung sinabi ni Cuadro Alas na isang laban niya sa Treasure Boxing Promotion, non-title fight, 10 laban doon sa isali pa yung title fight sa isang promotion. Diba? Ang pinipoint out ni Casimero dito para magising lahat ng mga boxers na marunong silang magtayo at mag-price sa sarili nila. Ganun si Casimero, kaya dito nakikita ko, si Casimero magaling talaga na boksingero. Hindi lang magaling si Casimero magbinta o mag-market na kanyang laban, kung hindi, talagang may bayag siya na ito yung price ko. Ikaw promoter, kaya mo ba akong bayaran na 50 million? Kaya hindi maintindihan ng mga tao na ang mahal naman ni Casimero, ang mahal naman ng bayad. Kasi alam niya kung magkano ang value market niya. Kaya hinahabol pa rin siya ng promotion. Kahit yung previous promotion nga niya, hinahabol siya hanggang ngayon, hindi makamove on. 'Di ba?
Real talk ho yan. Maka-Uy Boxing Fanatics. Kaya huwag kayong magalit kay Casimero kasi karapatan niya yun na magbigay ng kanyang sariling market value, price. O ano magagawa niyo kung yun yung market value ni Cuadro Alas? O kung talagang napakamahal, bakit meron promoter na hahabol sa kanya? Sige nga. Yun yung isipin natin mabuti. Hindi lang ho kasi belt ang hinahabol ni Casimero dito eh. Yung future ng family niya, yung future ng kanyang buhay, yung mga sa anak niya, sa kanyang, di ba kasi hindi ho abang buhay si Casimero, nakikita niya yan. Naintindihan niya na hindi ho abang buhay, magbubuksing siya. Kaya yan ang dapat isipin ng mga boksingero ngayon, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lang, naging rising superstar pa lang, hindi pa naging world champion. Oh. Hindi man kayo tinuruan ni Cuadro Alas na susungayin yung mga promotion ninyo, pero tinuruan kayo ni Cuadro Alas na makipaglaban sa sarili ninyong karapatan bilang boksingero. Na kayo ngayon mga boksingero, may karapatan kayo sa sarili ninyo dahil sa inyo kumikita ang mga promotion. Kung wala kayo, walang kikitain ang promotion, walang sponsor na napapasok, walang sponsorship na papasok. Kaya huwag kayong magpapaapi sa mga promotion. Babayaran lang kayo ng barya-barya, okay lang sa inyo. Pasalamat kayo ni Cuadro Alas na tinuruan kayo kung paano lumaban sa sarili ninyong karapatan bilang boksingero. Kaya saludo ako kay Casimero kasi may bayag siya eh. Hindi lang ho si Casimero dito angas sa kamera. Kung hindi, ako na-experience ko kasi nakasama ko siya eh. Napakabait ni Casimero at matulungin. Pero, ang isa pa dyan na talagang naamis ko sa kanya ay marunong siya makipaglaban sa buhay niya. Diba? Yung mga personal na problema, yung mga, yung mga pinaglalabanan niya ngayon, na mga naninira sa kanya, talagang nilalabanan niya, hindi niya inaatrasan. Diba? Kahit sinasabihan siyang bubo, sinasabihan siyang kangkong, sinasabihan siyang buhingal, ano-ano pa, wala kay Casimero yan. Sabi ni Casimero, nako, hindi ako natatablan yan. Ang dami ko ng napagdaan ng laban. Naipanalo ko na. Diba? So mga ka-Uy Boxing Fanatics, sana yung mga boksingero natin ay maintindihan nila at mabuksan yung kaisipan nila na itong ginawa ni Cuadro Alas, hindi lang ho sa kanya. Itong sinabi ni Cuadro Alas, hindi lang niya ina-address, pinupoint out kay Sultan. Sa lahat ho, in general yon, yung video na yon. In general, para matauhan ho lahat ng mga boxers. General yon, hindi lang yung kay Sultan na huwag kayo papayag na bayaran lang kayo ng barya-barya. Tapos, ibubuhis niyo yung buhay ninyo sa mga laban, tapos okay lang sa inyo, babayaran kayo ng barya-barya.